52 ang huling bilang ng namatay sa pagtaob ng MV Kim Nirvana B sa Ormoc. At ang sabi ng Coast Guard, wala nang nawawalang mga pasahero. Nag-hire na ng multiple murder complaint ang pulisya laban sa 18 crew at sa may-ari ng bangka. At sinisika pa namin silang kunan na pahayag kaugnay niyan. Mula sa Ormoc, Leyte, saksi si Rafi Tima. Hanggang pagkagat ng dilim, may mga natagpuan pa rin bangkay mula sa tumaob na motorboat Kim Nirvana B. Balak nilang iangat ang buong bangka matapos ideklara ng Philippine Coast Guard na wala nang nawawalang pasahero. Bagamat wala pang opisyal na bilang ayon mismo sa mga narito, tilalagpas na ang bilang ng mga nasawi at mga nakaligtas sa bilang na nakatala sa manifesto. Ang mga pagtangis nagsimula pa kaninang umaga. Tiyak man daw ang pamilyang ito na supling nilang nakita. Kinailangan pa rin dumaan sa tamang proseso ang pagkilala sa bangkay. Mapabata man o nakatatanda, walang piniling biktima ang trahedya. Kahit ang mga nakaligtas, hindi buong-buong makapagpasalamat. Ang ilan kasi sa kanila, namatayan din tulad ni Tatay Bano. Tiyak nang hindi siya mayayakap ng asawa at anak. Habang ang isa pang supling, di pa natatagpuan ng amin siyang makausap. Muna Yolanda sa akong kinabuhi. Duha ka bata akong nakuha. Sa kapag-asawa. Di na ako kuhan og gusay akong bati. Sabi jud. Kasama niyang nagluluksa ang isa pang anak na nakaligtas. Puno man kayong kargas pambot. Init man sa guys ubos. Minuto nito kustas na kuhan agta ko sa kaminuto na natikyaw ang kuhan. Panganan ng pambot. Hindi pa rin matiyak ni Wilma ang sinapit ng mister nang amin siyang makausap. Sabi nakapit, tapos sabi ko wala na akong makapitan. Sige na lang kung lang eh. Hindi ko alam, parang may nagbuhat sa akin. Hindi ko alam kasi hindi ko marunong lumangoy. Si Lucille kitang-kita kung paano nahiwalay sa kanya ang ama. Ako ganing papa na unlod naman gani. Hantod karon. Oh, missing. Ang mga tao murag nanindog sila pero nikalitra man siya na anak naman siya. Ay murag usara ka anak ba? Nakahiwalay naman ang upuan ni Jade sa kanyang mag-ina, kaya hindi siya nailigtas. Ang akong asawa kanak nagtaparay dito sa lubutan sa Pambut. Wala na gyud ko maka-save pa nila. Naniguron lang gyud ko ako kay save ako dito, kaming tulo siguro. Panawagan ko da sa mga igsoon ni Vanessa sa Cebu. Okay. Sa unta man ito, na-disgrasya man yun. Tay mahimo. Bago maideklarang natagpuan ng lahat ng pasahero, pahirapan ang search and retrieval operations dahil sa malakas na mga alon. Naghalinhinan sa pagsisid ang mga diver ng Army, Navy, Coast Guard at Ormoc LGU. At sa ilalim, makikita kung gaano kalabo ang tubig, kaya hirap itong maaninag kahit na may dala silang ilaw. Malakas din ang current o daloy ng tubig sa ilalim ng dagat na nagpapagalaw sa bangka. Pagkakapit ka sa bangka, iangat yung bangka, iangat ng alon, tapos biglang ihampas ulit. Tapos yung dagat nun, babakyum ka nun sa loob. Noong nasa mga 15 feet na kami, hindi talaga makita yung ilalim doon. Kaya ang mga diver kumapit sa lubid para di tangayin. Ilang beses ako natali kanina ng lubid doon sa ilalim. Lubid ng barko? Lubid na yung mga straw, yung mga kargamento. Saka yung may mga nylon wire na nando sa gilid. Kita rin sa ilalim ang ilang kargamento gaya ng semento at bigas. Nang matanggal ang ilang sako ng bigas at semento, lumutang ang isang labi. Bandang hapon na ng desisyon ng hilahin ng bangka palapit sa pier para mapabilis ang paghahanap sa mga pasahero. Maya't mayang pinatitigil ang paghila tuwing may bangkay na nakikita. Mula Ormoc patungo sa ng Camotes Islands ang bangka, bahagi ng isla ang bayan ng Pilar sa Cebu. Usa kini ka trahedya nga nahitabo sa among lungsod nga niya pagyud sa Ormoc nahitabo. Kung wa pa ang mga opisyales sa lungsod, wa pang Coast Guard, wa pa ang nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno nga tabang sa mga biktima, siguro dili ni mahitabo karon nga sama ka para nako murag hapsay man gyud ang paghipo sa among mga minatay.
Mula rito sa Ormoc, ako si Rafi Timang, inyong saksi.